Hello, welcome again to my channel. Magandang hapon po sa lahat. Bali, continuation lang to ng lockdown, 9 day ng day 50. May gusto lang akong i-share sa inyo, no? At may gusto lang din akong itanong sa inyo, kagaya rin ng pagtatanong ko sa aking sarili. Ah, Kasi dito sa chapter 63 ng Psalms, sabi sa Tagalog, no, tong awit 63, sabi dito, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Sabi, totoo ba na talaga bang hinahanap natin ang Diyos? No? Talaga bang hinahanap natin siya everyday o maya't maya? Sabihin na natin, kagaya ko ako, sabihin na natin na yes, nakakapagsimba naman ako, nakakapagbasa naman ako ng Biblia, nananalangin naman ako everyday, at yun nga, at kagaya ko, nagbi-video pa ako, no, nag-upload pa ako ng Bible reading, Pero sapat na ba 'yun? Tama na ba 'yun na sabihin ko na talagang malapit ako sa Diyos? Kayo, natanong niyo na ba 'yun na malapit ba talaga ako sa Diyos, o paano ba maging malapit sa Diyos, no? Ulitin ko lang, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Totoo bang hinahanap natin siya? Ah, Tama ba talaga yung ating tinatahak, no? O lumiliko-liko pa rin tayo paminsan-minsan? Sabi pa dito, ang ang uhaw kong kaluluway tanging ikaw ang hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Para tayong isang tuyong tubig na ang kailangan natin ay ang Diyos. Ang ating lunas ay ang Diyos, ang ating tubig ay ang ating Diyos, ang ating buhay ay ang ating Diyos, no? Sabi pa sa verse 2, hayaan mong sa sanktuaryo ikay aking mapagmasdan, at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Sa 3, ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at paparangalan. No? Yung pag-ibig ng Diyos, mainam pa kaysa buhay. Kasi kung wala ang Diyos, wala rin tayo. Kung walang pag-ibig ang ating Diyos, wala tayo, 'di ba? Kaya kailangan natin ang Diyos, kailangan natin ang pag-ibig ng Diyos, no? Para masabi natin malapit tayo sa Diyos, sa ating Diyos na buhay. Kailangan nating hanapin siya at hanapin ang kanyang pag-ibig. At ang dapat natin siyang laging papurihan at parangalan. Sa tuwing mananalangin tayo, lagi natin siyang purihin. Sa kanyang kabutihan at pagmamahal sa atin, purihin natin siya. Sa kanyang mga blessings everyday, sa pagbigay niya ng kalakasan ng ating katawan, sa patuloy niyang pagmamahal sa ating lahat. Purihin natin siya at lagi natin siyang parangalan, para tayo ay mas lalong mapalapit sa kanya. Sabi sa 4, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako'y dadalangin sa kamay ko'y nakataas. Sabing ganyan. Habang ako'y nabubuhay, hanggat tayo'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako'y dadalangin na nakataas ang kamay. Marapat natin siyang pasalamatan. Hindi lang araw-araw, hindi lang yung nagkaroon tayo ng blessings, no? May nagbigay sa atin, uy, salamat Lord, salamat na nagkatanggap tayo ng pera o ng magandang bagay, no? Saka lang tayo magpapasalamat. Hindi dapat ganun. Sa paggising pa lang natin sa umaga, dapat siya ay pasalamatan na natin. Dahil nagising tayo ng maayos, malakas, di ba? Pagbaba natin, may pagkain tayong lulutuin, may isasaing tayong bigas, hindi ba? So, dapat natin siyang pasalamatan oras-oras. Kung maaring minu-minuto, no? Sa tuwing kahit matapos lang tayong uminom ng tubig, pasalamat tayo. Kanya galing ang tubig, no? May ginawa tayo, nakatapos tayo, salamat Lord. Salamat sa lahat, di ba? Palaging
pasalamat. Kagaya ngayong mga oras na to, sa oras na to, di ba salamat dahil nilakasan niya na naman ang aking loob, binigyan na naman niya ako ng talino para ma-share ko ang kanyang salita ngayon. No? At sabi dito sa 5, itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak, na umaawit, na papuring iaalay. No? Dapat natin siyang awitan, di ba? May mga kanta naman na papuri sa Diyos, di ba? Lagi tayong makinig. Pag wala tayong ginagawa, manalangin tayo, magpuri tayo, umawit tayo sa Kanya, no? Maraming awitin na magaganda. Isa sa mga gusto ko yung kantang kagaya niya na in-upload ko rin, pero boses lang yung pusong dalisay. Napakaganda niya. Kailangan natin magkaroon ng pusong dalisay, para tayo ay pagpalain, para maramdaman natin din ang pagmamahal ng ating Diyos sa ating mga buhay, no? Kailangan nating umawit. Napakaganda nung pusong dalisay ang aking nais. Maganda siyang awit. Pakinggan niyo siya. Napakaganda. Sabi sa 6, ulitin ko lang yung 5, itong aking kaluluwa tunay na masisihan, magagalak, na umaawit, na papuri, iaalay, no? Sabi sa 6, laman ka ng gunita ko, samantalang nangihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw, no? Laging dapat ganun, no? Sa ating una na lang sa ating pagtulog, ganun, siyempre mananalangin natin, isipin natin ng Diyos. Manalangin tayo na imbis ko ano-ano yung ating isipin natin, paano ba ako mapapalapit sa Diyos? Paano ba ang magagawa ko para ma-share ko ang kanyang salita sa aking mga mahal sa buhay, sa ibang tao, no? At ano ba ang makakabuti, ano pa ba ang dapat kong gawin para sa Diyos, no? Laging ganun ang ating isipin para lalo tayong mapalapit sa Kanya. Yun ang paraan. Unti-unti, no, gagawin natin para tayo lalong mapalapit sa ating Diyos. No? Mag-isip tayo ng mga ganong paraan na manalangin, mag-isip ano pa ba ang dapat kong gawin pagkagising ko sa umaga. Unahin natin siya. Magbasa, kumanta, magpuri, di ba? Yun ang mga dapat nating gawin. Tapos pagtapos ng ating mga gagawin sa ating bahay, kung kagaya ngayon lockdown, kung magluluto, maglilinis, maglalaba, pwede rin naman habang may ginagawa, magpatugtog tayo, umawit tayo, magpuri tayo sa Kanya. Di ba? Napakaganda nun. Napakasarap sa feelings nun. At sigurado kung nakikinig ang Diyos sa atin ng mga paggagawin natin yun, siguradong matutuwa siya sa atin. Sabi sa 7, ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkupkup, ligaya kong awitan ka. Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkupkup, wala namang ibang tumutulong sa atin, kundi ang ating Diyos, no? Kundi ang ating Diyos na buhay. Siya nagbibigay ng lakas sa atin. Siya rin ang gumigising sa atin, no? Nagigising tayo ng maayos. May lakas tayong bumabangon para magawa natin ang lahat. Kagaya ng yun lang na pagpipray natin, di ba? Siya ang tumutulong sa atin para lalong mapalapit sa Kanya, no? Sa pagbabasa natin, di ba? Binibigyan niya tayo ng tamang puso at isipan, talino, para lubusan natin maintindihan ang Kanyang mga sinasabi. Kaya dapat natin siyang papurihan, pasalamatan at awitan. Itong aking kaluluwa sa iyo lang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Wala naman talagang iba na magliligtas sa ating kaluluwa, no? Sa ating soul, kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Ating Panginoong Jesucristo na binigay ang kanyang buhay para sa ating kapatawaran, sa lahat ng ating mga nagawang pagkakamali, pagkukulang at pagkakasala. Ulitin ko lang yung 8. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang mananalig, kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Wala tayong ibang sasandigan kundi ang Diyos lang, no? Para tayo maligtas. Siya lamang, siya ang ating lakas, ang tibay, ang ating shield,
Siya lamang ang Diyos lamang, wala nang iba. Para tayo maligtas, para tayo magtagumpay, para tayo manalo, no? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng klaseng pagsubok, sa lahat ng klaseng gawa ng kaaway, Diyos lamang ang makakatulong sa atin. Siya lang ang ating sandigan. Sigurado, pagkasama natin siya at lagi natin siyang inuuna at sinasama sa lahat ng bagay, sigurado, tagumpay tayong lahat. Sabi sa 9, ngunit sila nga nagbabantang kumitil sa aking buhay. Sila nga ang masasadlak sa malamig na libingan. Ang sinabi rin sa Biblia, no, na ay huwag kang gumanti sa iyong kalaban. Ako ang bahala sa kanila. Akong bahalang gumanti sa kanila. Nasa Biblia po yan. Sinabi yan mismo ng ating Diyos dito sa aklat ng kanyang salita. Sinabi yun talaga. Ulitin ko lang ang 9. Ngunit sila nga nagbabantang kumitil sa aking buhay. Sila nga ang masasadlak sa malamig na libingan. Diyos ang ating kakampi. Huwag tayong gaganti. Huwag tayong magsasalita ng hindi maganda. No, huwag natin isusumpa ang ating kaaway, ang mga gumawa sa atin ng hindi maganda. Bagkus ay ipanalangin natin sila at ang Diyos ang bahalang gumanti at lumaban sa kanila, hindi tayo. Sigurado ko, tagumpay tayo. Sa 10, mamamatay silang lahat sa larangan ng digmaan, kakainin ng osong gubat ang kanilang mga bangkay. Dahil nga ang Diyos ang makikipaglaban, ang Diyos ang mangunguna. Sabi niya yun, siya ang lalaban, huwag tayong gaganti. Siya ang bahala. Siya ang magpaparusa sa mga taong gumawa ng kasalanan sa atin, sa mga taong nagkamali. Siya ang bahalang gumanti. Sabi sa 11, at ito ang pagtatapos ng 63 no, ng Psalm. Dahil sa iyo, O Diyos, ang hari ay magdiriwang. Kasama ng mga tapat, magpupuring walang hanggan. Ngunit silang sinungaling, bibig nila ay tatakpan. Ulitin ko lang ang 11. Dahil sa iyo, O Diyos, ang hari ay magdiriwang. Kasama ng mga tapat, magpupuring walang hanggan. No? Kasama ng hari, magdiriwang tayong lahat. Kasama ng mga tapat, magpupuri walang hanggan. Ngunit, sabi niya, silang sinungaling, bibig nila'y tatakpan. Hindi sila makakapagsalita. Wala silang masasabing against sa atin dahil tatakpan yun ng ating Diyos. At ang mga taong tapat lang, ang mga taong totoong naglingkod sa Kanya, ang mga taong sumunod sa Kanyang mga kagustuhan, mga sinasabi sa atin, yun lamang ang magpupuri at tayong lang. Yun lang mga taong yun ang magtatagumpay. Yung mga taong sumunod sa Diyos, mga taong totoong humanap sa Kanya ng buong puso at kaluluwa, buong nanalangin, buong nagpuri, buong nagpasalamat, buong pusong nagpasalamat, yun lamang ang magtatagumpay at Kanyang tutulungan at Kanyang pagtatagumpayin. Ano? Napakaganda, di ba? No? Kaya yun ang sagot sa ating tanong na paano ba mapalapit sa ating Diyos? No? Hanapin natin siya. Yung buong kaluluwa, hanapin natin siya, hangarin natin siya. At sa yung wagas na Kanyang pag-ibig ang ating hanapin. Tapos habang tayo nabubuhay, marapat na siya ay pasalamatan, purihin, awitan natin siya ng papuri. At itong aking kaluluwa, may mananalig, kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo. Yun lamang ang ating isipin. Hanapin natin ang Diyos. Lagi natin siyang isipin, lagi natin siyang unahin, lagi natin siyang pasalamatan, purihin, sambahin, pasalamatan, at hanapin natin lagi ang Kanyang pag-ibig. At ialay din natin ang ating totoong pag-ibig sa Kanya. At talagang tayong lahat ay magtatagumpay. Magiging maayos ang lahat. Magiging tayo ay talagang super blessed tayong lahat. Yung ating katagumpayan ay sunod-sunod dahil sa paghanap natin sa ating Diyos at pagsunod natin sa Kanya. Yun po ang sagutan sa ating katanungan na paano ba mapalapit sa ating Diyos. Sana ito ay lagi nyong pakinggan din at panoorin ang ating pinag-aralan ngayon at ating binasa.
na itong Psalms 63, no? Awit 63. Basahin po ninyo yan. Yan po ang kasagutan sa ating tanong na papaano ba mapalapit sa ating Diyos. Maraming salamat po ulit sa pagsama nyo na naman sa akin ngayong hapon na to, sa day 50 ng lockdown pa rin. Salamat at God bless po sa inyo. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po muli. God bless po. See you po ulit sa susunod. At doon sa mga bago po ulit sa aking channel, mag-subscribe po kayo. I-like nyo po ang ating mga videos. Tapos yung notification bell po, no? Paki-click nyo na rin para updated po kayo sa mga i-upload ko pang mga videos. Salamat po. See you all soon ulit po. God bless.